Hello po, good morning. Andito po ako. I'm here again upang mag-share ng Word of God na bago po ako mag-umpisa sa trabaho. I-share ko muna yung salita ng Diyos kasi iba po yung impact ng buhay natin pag may Word of God sa puso natin kasi saan man tayo dalhin ng mga problema, ng mga pagsubok. Pag may salita ng Diyos at connection tayo sa salita ng Diyos at connection tayo sa present ng Lord, saan man tayo dalhin ng mga pagsubok, mayroon tayong lakas na may lakas tayong makukuha galing sa Panginoon. Kaya sa oras na to, dinala tayo ng Panginoon sa Aklat of Kawikaan, chapter 4, verse 23. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan pagka iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Pagpalain ang banal na salita ng Diyos. Tunay na napakabuti ang salita ng Diyos dahil ito ay punong-puno ng dunong, punong-puno ito ng buhay at punong-puno ito ng encouragement kung paano tayo mamuhay. Binibigyan tayo ng Panginoon, dinadirect niya tayo sa mga tamang gagawin. Tulad nito, sabi ng Panginoon na kailangan pala natin ingatan at alagaan ang ating puso dahil dito po nag-uumpisa yung buhay natin. Di po ba? Kung hindi po maayos ang ating puso, may something's wrong, may tinatanim na galit o anumang yung mga nandyan na nakalagay sa ating mga puso, may mga kabigatan tayo, hindi po maayos ang takbo ng isip natin, hindi po maayos ang takbo ng galaw natin, hindi takbo ang ating mga sinasabi. Kasi nga po hindi po maayos ang puso natin. Mayroon siyang tinatagong mga kabigatan. Kumbaga, mayroon siyang dinadalang hindi maayos. Kaya hindi po maayos ang ating isip. Magulo ang ating isip, magulo ang ating mga ginagawa kasi nga hindi po tama po yung hindi kaya i-control ng puso natin yung mga galit na yan kasi nga po something's wrong. Kaya sabi ng Panginoon, ingatan pala natin yung at alagaan ang ating puso. Bantayan pala natin yung mga sinasabi natin, yung mga ginagawa natin, at bantayan din natin kung ano yung mga nakikita natin sa paligid natin dahil hindi lahat ng magagandang bagay o napapanood natin o naririnig natin ay hindi suitable sa ating puso. May mga bagay pala na hindi natin pwedeng adapt sa ating puso kasi ang ating puso madali itong masaktan, madali itong magalit, madali itong mapuno ng sama ng loob kung hindi ka connected sa Diyos. Paano natin maiiwasan ang galit at paano natin maiingatan at aalagaan ang ating puso? Always connect ourselves to God. Always connect our heart to God upang sa ganun connected tayo sa puso ng Panginoon. Always humble ourselves. Humingi tayo ng tawad, mag-pray, humingi ng tulong sa Panginoon na tulungan niya tayo how to forgive, how to release forgiveness sa ibang tao, sa mga taong nasa paligid natin, yung mga taong nakasakit natin, upang sa ganun maging maayos po yung takbo ng puso natin at maging maayos ang lahat kasama ng ating isip, kasama ng ating mga sinasabi at ating mga ginagawa. Kasi ito'y connected lahat sa puso natin pag hindi maayos. At number 2, paano po natin iingatan ang ating sarili? Always read the Bible. Lagi po tayong magbulay-bulay ng salita ng Diyos dahil kung ano po yung inilalagay natin sa puso natin, yun po ang pumapasok sa ating isipan. Dahil ano man po yung nakikita natin o naririnig natin, ito ay dumadaloy sa puso natin, di po ba? Kasi kung hindi tama yung naririnig natin, may mga sinabi sila against sa atin, madali tayo agad magalit. Maaapektuhan kaagad ang ating puso kasi may mga sinabi sila against sa'yo, pero pag ang naririnig lagi natin ay ang Word of God, ang salita ng Diyos, magiging maayos ang takbo ng isip natin, magiging maayos ang takbo ng puso natin, mga kilos, mga galaw, dahil anuman mga ginagawa natin, nakikita natin o naririnig natin,
hindi suitable sa ating puso. Kasi ang ating, kung ano man yung mga iniisip, nasasabi natin, direct kaagad yan, patungo kaagad yan sa puso natin. Kaya minsan, hindi niyo namamalayan, 'di ba, ang bigat-bigat ng pakiramdam kasi something's wrong, may dinadala kang galit o inis kahit na sinasabi mong okay ka, kahit sinasabi mo pangiti-ngiti ka diyan, pero deep inside mayroon kang galit sa isang tao. Kaya kailangan mag-release tayong forgiveness, lagi tayong magbulay ng, salita ng Diyos upang sa gano'n tayo sa Panginoon at tutulungan niya tayo how to forgive others and how to forgive ourselves. Kailangan din pala natin patawarin ang ating sarili, hindi lang ang mga ibang tao. Kailangan din natin patawaran ang ating sarili upang sa gano'n maging okay lahat. Ang takbo ng pag-iisip, ang takbo ng buhay natin. At ang pangatlo, paano natin iingatan at alagaan ang ating sarili. Maging, lagi tayong, dumalo sa church upang sa gano'n yung mga preaching sa church, yun yung inilalagay mo sa puso mo, yun yung itinatanim mo, parang pinapakain mo na ng masasarap ng pagkain ang spiritual life mo. Kailangan mo din palang pakainin yung spirit, soul, and body mo upang sa gano'n maging maayos ang takbo ng puso mo. Kung lagi na lang natin pinapakain sa ating puso ay yung galit, yung naririnig natin diyan o napapanood natin na hindi magaganda, edi yun po ang dala-dala ng puso natin. Hindi maayos ang reaksyon, hindi po maayos ang pag-ooperate natin sa buhay natin kasi sa mga bagay na nakikita natin, sa mga bagay na naririnig natin, sa mga bagay na nakaka-focus sa atin. Kaya kailangan mag-focus lagi tayo to tune in ourselves to God. Wag natin hayaan na ma-viruses ang ating puso dahil 'di ba ito yung target ng kaaway. Ito yung unang-unang target ng kaaway kasi 'pag tinarget niya ito, siguradong hindi ayos ang buhay mo, hindi ayos ang relationship mo sa Diyos. Kasi 'pag ito yung ginulo niya, 'pag ito yung tinarget niya, ay naku, siguradong hindi magiging maayos yung takbo ng buhay mo, takbo ng isip mo, magulo ang buhay mo pag tinarget ng kaaway ito. Dahil gusto niya na guluhin ang puso mo dahil ayaw niyang maging connected ka sa Diyos at ayaw niyang maging maayos ang puso mo. Gusto niya laging itanim yung galit, yung inis, inilalagay niya sa isip mo lahat mainis ka diyan, mainis ka dito, ganito, ganyan, nakikita mo yung sitwasyon mo. Eh, 'pag mo na yung mga sinasabi ng target ng kaaway, nararamdaman mo na parang something ng bumibigat sa puso mo. Kasi sa mga bagay na naisip natin, sa mga bagay na nakikita natin, sa mga bagay na mga sinasabi nila sa atin, kaya doon naiinis tayo. Pero 'pag tayo connected sa Diyos, hinayaan natin na ang Diyos ang mag-ayos sa atin, tutulungan din natin ang ating sarili kung paano maging maayos at ingatan ang ating puso, at magagawa natin sa tulong lamang ng Diyos. Kaya kailangan natin na 'pag tinulungan tayo ng Diyos, tulungan din natin ang sarili natin dahil hindi makakakilos kahit tulong ng tulong si Lord kung hindi naman natin iniingatan ang sarili natin, 'di wala din. Kaya with positive action tayo. Kaya kailangan ingatan po lagi natin ang ating isip, ang ating puso dahil hindi lahat ng nakikita o naririnig natin o nagagawa natin ay suitable lagi sa ating puso. Kasi may mga bagay na hindi po mabuti, hindi lahat po nakikita, naririnig, nababasa natin or napapanood natin sa social media ay suitable po sa ating puso. Kaya yun lang po ang masasabi ko. Kaya to God all be the glory. Kaya we need to encourage ourselves and we need to connect ourselves to God upang sa ganun, ang ating puso maging maayos ang takbo niya, pati ang ating isip, ating mga sinasabi at ating mga ginawa. Yun lang po. Good morning again.